Alright? So, our company is AGG. Alright? Alliance in Motion Global Group of Companies. Ako, guys, every time pag tinatanong ako ano negosyo mo, yun na ako, direct to the point na po ako na sinasabi ko. Nasa AGG ako, Alliance in Motion Global Group of Companies. Connected ako sa insurance, connected ako sa franchising, connected ako sa food supplements. Ganun na agad. So, yun yung ano nyo, yun yung parang tatandaan nyo, ha? Kasi ang ano ayoko naman na, alam mo yun, pag nagkahiwa-hiwalay tayo, parang hindi mo alam yung sasabihin mo. Kasi for me, yung knowledge mo, nakadepende rin sa teacher mo tama ba? So, meaning to say, pag wala kang naiintindihan, wala kang nalalaman, parang ganun yung, ganun yung mentor mo. Parang hindi ka natuturuan talaga. Tama ba ako? So, pataasin natin yung belief system natin sa sarili natin at sa company natin. Like for example, ako, never ako nag-iisip sa grupo na parang hindi neto kaya. Hindi ako nag-iisip ng ganun. So, lagi kong sinasabi, kaya niya yan. Imposibleng hindi makabenta yan. Imposibleng hindi makakuha yan. Imposibleng walang makausap yan. Ang labo. Ang tiwala ko kaagad sa grupo, mataas. Kaya niya yan. Nagigets niyo ako? So, on behalf nun, ang gagawin mo din, maniwala ka sa sarili na kaya mo. Yun lang yun. Kaya mo, maganda yung company, para tumaas yung belief system mo, ito yung ginagawa natin, training. Ganun po siya kasimple. Clear po ba yun? Okay? So, hindi tataas yung belief system mo agad-agad. For example, umattend ka ng meeting ko, hindi siya agad-agad tataas. Tataas siya pag ina-apply mo yung natututunan mo. Lalo na pag pumapasok na yung income sa DTC mo. Doon na tumataas yung belief system mo. So, ang nagiging problem kasi nung iba, akala nila pag umattend sila ng ganito, eto hanggang doon na lang. Yun yung mistake ng iba. Kaya hindi sila tumatagal. Kaya minsan, for example, nag-join ka na sa negosyong to, tapos nakakita ka ulit ng ibang negosyo, parang gusto mo lahat salihan. Pero the truth is, you can serve two master at the same time Hindi mo naman kaya na lahat ng business gagawin mo Tama ba ako? Unless tumagal ka na dito sa network ng 10 years, kabisado mo na, pwede ka nang mag-venture ng ibang business. Pero, the reality is, pag umattend ka ng mga ganitong training, hindi mo siya makukuha ng isang upuan. Pangmatagalan po siya. Clear po ba yon? So, eto na, are you really confident about the business you're getting into? So, dito na pumapasok yon. Pag wala kang belief sa sarili mo, wala kang belief sa company, wala kang belief sa mentor mo, sometimes nakadepende yung galaw mo sa confident mo. Tama ba? Kasi kahit sa school 'di ba? Sa school pag sinasabi ng teacher na bagsak ka, 75 yung grades mo, nasa hulihan ka, anong nagiging reaction ng mga bata? 'Di ba nababawasan yung confident ng mga bata? Kasi nga bata pa lang sinasabihan na bagsak ka, failure ka, kinukurot pa ng teacher. Tama ba? So sa atin guys, ang maganda naman sa negosyo na ginagawa natin, 'di ba nga baliktad? Pag nadadown ka pa nga, kaya mo 'yan, minomotivate ka. Nagagets niyo ako? So, kasi kaya ko 'to sinasabi, pag tayo nag-upgrade tayo ng accounts natin, napaka-importante na dapat confident ka. Tama ba? Kasi isa sa mga napansin ko, um, pag ano, mababa yung confident mo, parang kahit yung selfie, parang hindi mo siya magawa. Parang yung kahit pag-post, hindi mo magawa. So, pinapataas natin yung confident natin. So, paanong paraan? Di ba, lagi sinasabi, ngitian mo lang, mag-smile ka lang, importante yun. Tama ba? So, magiging confident ka lalo pag nakabisado mo na yung negosyo. Pero, kailangan mong umattend kahit paputol-putol lang, importante may naiintindihan ka. Yun naman yun Gets ba ako? Kasi parang ganito, marami na kayo napakinggan na yumaman, marami na kayo napakinggan nagkakotse, nagkabahay, kumita ng malaki. Alam nyo, kaya nila nagawa yon, unang-una, tumagal sila. Pangalawa, confident na silang magpaliwanag. So, as OFW, kumbaga ang tingin ko sa inyo, negosyanteng OFW kayo, hindi kayo kung ano lang yung trabaho niyan. Gets nyo ako? So, itaas nyo yung value ng character nyo na negosyante ako.
Nasa insurance ako, nagdi-distribute kami ng mga product, nakakatulong ako sa mga tao. Yung company namin, napakadaming member dito. More than 19 years na yung company. Ang daming kumita ng malaki. Kasi pag ganun ka mag-isip, 'di ba? Nire-represent mo yung company na member ka. Kasi parang ganito. Ngayon naghahanap ako ng PINs, naghahanap ako ng direct. Maraming OFW na pinagpipray, sana makaina ako mentor. Sana maka-join na ako. Eh tayo member na tayo, nakapag multiple accounts na yung iba dito. So ang gagawin na lang natin, iaangat mo na lang yung value mo. Tataasan mo na lang yung confident level mo. Nagigets niyo ako? Tataasan mo na lang yung belief system mo. Ganun lang po siya. So hindi mo siya makukuha ng isang upuan, makukuha mo siya pag nag-invest ka na ng time, iniintindi mo talaga, ginagawa mo na siya. Doon po mangyayari 'yon. Clear po ba? Okay. So next, ano yung company profile? O eto na. Pakilala ko lang si Dr. Eduardo Cabantog. So, pwede kayong mag-research about DocEd. Si Dr. Eduardo Cabantog, they started the company way back to 2006. More than 2 decades na po tayo. And ako na magsasabi sa inyo, mahirap magkaroon ng company na 20 years. Kasi parang sa magkaano yan eh, 'di ba? Sa mga magkarelasyon, bihira na yung tumatagal ng ganyan. Sa dami ng pinagdadaanan, 'di ba? Eh paano eto si DocEd pa company? Nagigets niyo ako? So, visionary president, top direct selling CEO in the 2014. Ang kahilera po ni DocEd, pansinin niyo yung picture. Ang kahilera niya mga foreigner. Kumbaga, lahi natin Filipino. Question, yan yung presidente ng company natin. Proud ka ba na yan yung nagda-drive ng company natin? Nilalabanan ni DocEd, iba't iba, may US, may Canada. Kumbaga, pag kinompared mo yung Pilipinas sa US, di ba, para ang layo. Kasi ang mindset nga ng mga Filipino, pag pumunta ako ng Canada, gaganda buhay ko. Pag pumunta ako ng US, gaganda buhay ko. Dito sa Pilipinas, wala. Pero, imagine niyo yung president natin, yan yung mga kahilera niya. Gets niyo ako? So, ibig sabihin, sobrang taas kasi ng belief system ko sa may-ari ng company. Yun yung dapat yung maintindihan na pag humahataw na tayo sa network, dapat dun palang proud ka na. Dr. Eduardo Cabantog, di ba? Imagine niyo to. Napaka game changer ni Doc Ed kasi um ang company natin for the last 19 years nakikipagsabayan sa international. Kahit i-research mo sa ChatGPT, i-Google mo anong background ni Doc Ed, maniwala ka, ma-amaze ka. Kasi alam niyo po ba, sa larangan ng networking, hindi po lahat ng product pang international. Totoo 'yun. Hindi lahat ng glutathione pang international. Hindi lahat ng supplement pang international. Eh yung sa atin, nakakatawid ng Singapore, nakakatawid ng Saudi, ng Qatar, ng Dubai. Nagigets niyo po ba ako? So, ibig sabihin, nasa company ka na ang may-ari, grabe yung expertise. Grabe yung skills na meron to. So, pag nakikita mo na sasabihin ng ibang tao, eh yung AIM Global naman, wala naman yan eh. Tama ba? Eh paano si Doc Ed? So, ang gusto kong sabihin sa inyo guys, na pag nagkakaroon kayo ng mga encounter na parang alam mo yun, tinitira si AIM, tignan mo na lang si Doc Ed. Yun na lang yun. Clear po ba? Kakaintindihan? Okay. So, yan, meron po tayong sariling building sa Cebu. I-remind ko lang kung may kamag-anak kayo sa Cebu, Bulacan. Yan, meron din tayong sariling building. Ulitin ko po company owned building. Building natin. Nagigets? E question sa inyong lahat dito, tatanungin ko na lang kayo, magkano ba magpagawa ng bahay? Lupa, bahay. Sige nga, may idea ba kayo? Million. Milyon o ilang milyon, Ate Desi? 3. 3 million, di ba? More than. More than 3 million. Eh, building kaya, magkano pagawa? Pwede bang 3 million lang ang building? Diyos ko, eh, ano lang yan, lupa Isang lang. bahay, Oh, eh, eto, yung office natin, saan nakatayo? Cebu, Cebu City. Tama ba? Tapos etong Giginto, Bulacan. So, meaning to say na, alam mo yon, pag dumarating yung time na challenge sa'yo na parang, ang hirap kumita sa company, ang hirap mag-direct, ang hirap magbenta. Lagi mong tandaan, normal lang yun kasi yung negosyong pinasok mo, big time business kasi siya.
So kailangan yung galaw mo pang big time. Tama ba? Hindi parang ganito yan, magtinda ka sa kanto. Pugo, kikiam, fishball, may bibili agad. Magkano? Uno, dos, tres, cuatro. Eh magkano tubo mo? 2 pesos, 1 pesos. Clear ba? Eh insurance ang binibenta natin. Magkano kikitain mo? 1,000, 2,000, minsan nga binibigay pa 3,000 eh. Nagigets niyo po ba yung point ko? So kailangan taasan niyo po yung ano, yung belief system niyo sa company kasi parang ganito, pag may nagsasabi sa akin na kalokohan naman yung negosyo mo eh. Paano mo i-describe na kalokohan ko? May office sa Cebu, may office sa Bulacan. Kaya nga ako pag tinatanong ako, saan office niyo, sir? Meron kaming 3 office. Meron kami sa Cebu, meron kami sa Bulacan, meron kami sa Ortigas. Actually, nationwide pa nga to eh. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao yung branch office ng company. Nagagets po ba ako? Eh kung ganun ka mag-isip, question, gaganahan ka? Kung nakikita mong malaki yung company, proud ka ba? Kasi mapapansin naman natin yan eh kung proud ka talaga sa company or kinakahiya mo yung company. Kasi alam nyo guys, tuldukan na natin agad. Pag kinakahiya mo yung company, malabo ka. Kinakahiya mo yung insurance mo, di ka bebenta. Kasi nahihiya ka pa eh. So dapat i-break natin yung ganun na dapat proud ka na yung negosyong pinasok mo pang malakihan to. Tama ba? Kasi can you imagine, hindi ka naman magkakaroon ng negosyong pang malakihan eh. Kasi ang unang pag-uusapan dyan, puhunan. So, sa akin, kung proud nga tayo na OFW tayo, dapat maging proud ka na part ka ng company para anything na dadaan sa yung challenges, may pagtatanggol mo yung sarili mo. May pagtatanggol mo yung company mo. Clear po ba yun? Kaya nga pag may nagsasabi sa akin na ang hirap ng business natin or sinasabi nila mahal yung capital, pwede kasing hindi nila naiintindihan eh. Tama ba? Hindi mo kasi naiintindihan. So, ang trabaho natin, ipaintindi natin. Hindi kasi to yung business na maliit. Actually, high-end business to. Kung sinasabi mong mahal yung capital, napakamura lang yan. Kasi ang laki ng company, international, ang daming distributors, ang daming kumikita dito. Now, kung ang problem mo is puhunan, malaki yung puhunan, nagigets kita. Pero re-remind lang kita, alam mo, pag pumasok ka naman dito, it's a big time company. Tama ba? Ganun lang, ganun nyo po ipaintindi sa mga kausap nyo kasi parang ganito, ngayon, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, mag-focus tayo sa Get It program which is pag nakapag multiple accounts ka, mas kikita ka ng mabilis pag multiple accounts din yung nakukuha mo. Kasi for how many years sa network, yun talaga siya. Ang hirap kumita, sobrang bagal po ng one account. Ganun lang po talaga siya kasimple. So, tayo, ang gagawin natin, habang pinag-iipunan natin yung upgrade ng accounts, dapat aralin mo na yung business. Para pag ready ka nang mag-upgrade ng account, natitest mo na okay ito, kaya ko to. Clear po ba yon? Oh, so ulitin ko lang ha. Meron tayong building sa Cebu. Kung meron kayong prospect sa Cebu, palaki kayo dyan para makapunta ako ng Cebu. Bulacan meron. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao meron. So, yun yung business natin na kahit nasa abroad ka, kaya mo magpalaki dito sa Pilipinas. Kasi na-maximize mo naman yung mentor mo eh. Ulitin ko lang i-clear ko lang din. Ako, full-time ako. Kailan mo ko i-maximize? Ang dami kong oras. Yun yung na maganda sa network, busy ka, pero may business partner ka na kayang gumawa ng network mo. So Luzon, Visayas, and Mindanao yun. Nako, pag chinek nyo po ang Mindanao, ang laki ng office sa Zamboanga, ang daming kabataan sa Zamboanga. Pumunta ka ng Cagayan, mamaya makikita nyo, ang dami nagjo-join. So, anong gagawin natin? Ang laki ng market. So, kailangan i-stretch nyo yung mind nyo na hindi lang ako pang dito. You have to think outside your box. Mas malaki pa yung makikita mo sa labas. Huwag kang papayag na lilimitahan mo lang yung mind mo. Ito lang ako eh, hanggang dito lang yung kaya ko eh. Gets? Kasi network marketing siya eh. Ibig sabihin, pag network marketing siya, yung grupo mo kayang lumaki iba't ibang bansa. Nagigets po ba yon? Oh. Next, eto, daanan ko na lang to. San galing yung products? Oh, product po natin international. Hindi naman makakarating ng Singapore, Hong Kong, kung saan saang bansa yung product natin, kung ang product natin
mahinang klase. Naniniwala ba kayo doon? Kasi gano'n naman, di ba? Pag mahinang klase product mo, hindi bebenta sa international. Parang ganito, hindi ko na lang sa ida-down yung country natin. Pero bakit ang Pilipino, ang gustong-gustong product, Korea? Korean soap. Meron naman ditong safeguard. Bakit ganun? Bakit pag merong Koreano dito sa mga mall, dinudumog? Pero bakit pag sarili dito, di ba? Ah, wala. Nagigets nyo ako? Kasi nga, ganun yung culture natin eh. Kaya ang ginawa nga ng company, yung product nang galing pa sa US, papunta ng Pilipinas, papunta sa iba't ibang bansa. Ganun lang po siya kasimple. And can you imagine si 24/7 na lang? Dalawang dekada na yung company. Bakit si 24/7? Bakit hindi inaalis? Nagtaas na yung presyo ng C24/7. Di ba kayo nagtataka? Bakit binibili pa rin? Gets nyo ako? Mahal talaga product galing US eh. 200 doctor, scientist yung nag-aral dyan eh. Kaya yung product may kamahalan. Ganun talaga. Pag gusto mo ng quality, quality din ang price. Clear po ba yon? Pero magugulat ka, mahal, pero may bumibili. Tama ba? Kasi bakit? Mas mahal kasi ang ospital. Tama ba? Papiliin kita, isang box ng C24/7 o lumala diabetic mo, lumala high blood mo, san ka? E di sa 1,200 something ka na lang. Ganun lang siya kasimple. So, logically, yung mga nagsasabi ng mahal yung product natin, gigets kita. Pero tanong ko, yung product ba, tinry mo na? Chinek mo ba kung ano laman yan? Bakit ganyan kamahal yan? Alam nyo ba si 24/7 natin may barley, may spirulina. Yung iba barley lang, wala pang spirulina, eto kompleto na. Clear? So, product natin, meron tayo sa Japan, meron tayo sa Europe, meron tayo sa US, yung mga pampapayat. So, at least dinadaanan ko lang para, kasi alam mo yon yung duda mo minsan sa network, nakadepende nga kung ano yung pagtingin mo sa company na pinasukan mo. Gets ba? Kaya nga gets ko din kung bakit nahihirapan ka magpasali kasi nga yung belief system mo sa company hindi nga solid. Tama ba ako? Kaya nga ako nilaban ko to ng nilaban eh kahit marami nagsabi sa akin na pangit daw yung ginagawa ko or product daw, supplement lang daw to. Pero alam mo ba, wag ka, yung sahod ng isang buwan na nag-eempleyado dyan, pag nakita mong sumasahod yung mga top earners dito, baka magulat yung iba dito. Parang kahapon, na-meet ko security guard, pinakita niya yung account niya, 200,000. Sabi ko, ilang taon na ba dito? Sabi niya, 6 years na ako dito eh. 6 years tapos may 200K? May kotse pa yun. Sabi ko, grabe. So, alam nyo guys, kaya don't get me wrong sa mga, pag may mga Zoom event tayo na nagpapakita sila ng income, hindi naman yun para ipagmayabang. Kasi yun yung business, yun yung nature ng business natin kasi ang tao to see is to believe eh. Paano ka maniniwala kung di ka papakitaan ng income? Tama ba ako? So, ganun lang siya kasimple. Ganun ang mga tao to see is to believe. Kaya whether you like it or not, nasa ganung klase ka ng negosyo. Pag tinanong ka, magkano ba kinikita mo? Eh wala kang maipakitang account, wala kang maipakitang proof na kumita ka. Nagigets ba? So ganun po siya kasimple. Kaya sabi kasi nung iba paulit-ulit lang daw yung Zoom. Sabi nung kabilang grupo, narinig ko pa yun. Sabi ko, anong gusto natin pag-usapan sa Zoom? Walang kumikita. Tama ba? O for example, pag-usapan natin, walang kumikita, ano magiging feedback mo? Yoko na mag-network. Wala palang kumikita dyan eh. Pero pag pinag-uusapan kumikita, paulit-ulit naman. Ano ba talaga? Ang gulo eh, no? Kaya guys, itaas nyo yung belief system nyo sa company. I-value nyo yung ginagawa natin. Clear po ba? Oh, next, ito yung mga product. Maraming product pero so far ito yung top 4 na magaganda. C24, Barley Glow, 'di ba? Alam niyo naman yung Barley, 'di ba? Pumutok 'yan. Ang dami niyan sa TikTok. Iba-iba ang Barley pero yun nga yung sinasabi ko. Alam niyo si Doc Ed kasi hindi naman yan kukuha ng product na mapapahiya siya. Tama ba? Kasi nga AIM Global International. So meron tayong iGlow Serum, ang lakas nito sa SG. Kahit dito mga lalaki gumagamit niyan. Hmm. So gamitin niyo 'yan, collagen serum. Ano pa? Ito pa yung Colidus, 'di ba? Parang ganito, search niyo ngayon, number one killer. Number one illness or disease na gumaganon sa tao. Lalabas, alam nyo, heart attack.
High blood. Takutin mo lang yung customer mo, imposible hindi bumili yun eh. Nagets niyo ako? Kaya sabi nung iba, sabi ko, ba't ka pa bibili ng cholesterol ng Colidus? Hindi, yan kasi yung napansin kong effective sa akin eh. Parang gumagalaw-galaw na yung kamay ko pag yun yung iniinom ko. Sabi ko, 1/6 to. Okay lang yan, basta dalin mo dito. Nagigets niyo ako? Kasi nga, guys, yung product nga natin, pag nakita mo yung testimony niyan, grabe, hindi mo mapapahinto yung tao. Clear po ba yun? No. So maganda po yung products. Next po natin, ito. Yung usapang insurance na, sa mga nagtatanong, gaano ka stable daw yung insurance? O ito, kung ikaw, di ba, yung iba kasi dito, kung ano-ano nire-research eh. I-research mo kasi yung stronghold. O ito, updated to. Net worth of non-life insurance companies by year 2024. Based on submitted unaudited enhanced quarterly report on selected financial statistic. Pang ilan tayo? Top 7. Oh, stronghold na yan. Kinausap si Doc Ed. Alam mo sabi? Doc, pwede ba tayo mag-usap? Sabi pa nga ni Doc Ed, busy kasi ako eh. Ayaw pa maniwala ni Doc Ed sa insurance noon. Kasi nga, tayo lang yung gumawa niya na first in the history ng MLM na may insurance tayong binibenta. Ang malupit niyan, hindi na kayo nag-take ng license. Diretso na. Pag member ka ng AIM Global, license ka na. Official agent ka na. Kahit hindi ka nag-exam. So dapat, ngayon, pinapakita ko sa inyo to, ano yung nafe-feel mo? Na yung company na pinasukan mo, sa capital na nilabas mo, part ka na ng ganitong klase ng business na pwede ka na magbenta ng insurance. Top 7 tayo guys, tignan nyo naman. Pioneer, Malayan, Standard, Petrogen, Travelers. Top 7, no? Stronghold Insurance. So, parang ganito, makikipag-partner ba to, itong Stronghold na to kay AIM Global kung pasara na yung company? Makikipag-tie up ba si Stronghold sa company na parang mahinang klase? Kaya tanong ko. So, syempre hindi. So, meaning to say, dun pa lang sa pinapakita ko, taas mo na yung belief system mo, itaas mo na yan. Taas mo na yung value ng negosyo mo. Nasa big time business ka. And you're very lucky. Kasi naka-member ka na. Kasi hindi lahat naiintindihan to. Kaya pag may nagtanong sa'yo, ano insurance company nyo? O, sabihin mo, nasa Stronghold kami. Connected kami ng Stronghold. Nakipag-partner si AGG or si Orbis Victus kay Stronghold. Nakipag-kontrata sa amin. Kaya kami lang yung pwedeng magbenta ng ganyang insurance sa iba't ibang tao. Ganun na siya simple. Pangatlo, international. OFW na lang insured. San ka pa? Oh, kumbaga, marami akong kaibigan nagtataka sila, sabi nila, talaga yun yung nakakabenta ka sa abroad kasi yung mga financial advisor dito lang yung market nila. Tayo international, pwedeng i-covered pamilya dito, pwedeng i-covered na sa abroad. Ganun siya simple. Oh, clear po ba 'yon? So tumataas ba kahit papaano yung belief system niyo sa company? Okay ba 'yon? Kaya dapat pag nagmi-meeting tayo, proud ka ha. Hindi pwede yung wala, hindi ko naiintindihan. Yun nga yung binabago ko eh. Tama? Oh. Next, ano pa? Ito, meron tayong sariling gateway payout, yung Bibo. O, naranasan na namin to sa Hong Kong, Singapore, may pumapasok. So, ibig sabihin, pag kumikita ka, kaya mo nang gamitin yung pera mo dyan sa Singapore. Pero syempre, wag naman tayo ubos biyaya, 'di ba? Lagi ko naman sinasabi yan na tigilan na natin yung ubos biyaya. Ipon-ipon din kasi nga syempre kaya nga ka nga nag-member dito para magka-savings ka eh. Hindi naman porket na withdraw mo na yung pera mo diyan. 'Di ba? Kung ano lang ang ginagawa mo. So, for me ano siya, pwede siya considered as retirement fund. Pag uuwi ka na, edi transfer mo sa bank account mo. Pag uuwi ka, safe ka. Tama ba? Kasi ang assurance naman natin, lalo na pag mga naiwan natin yung pamilya natin sa Pilipinas, hindi kasi natin ma-sure kung iba kasi yung love ng pera lang yung na ano eh. Parang pera lang ang hirap kasi nun eh. So dapat ano rin tayo, maging wise ba? Maging wise tayo sa kinikita natin kasi kaya nga tayo pumasok dito eh. 'Di ba? Para sa kumita para makapag-save tayo para sa atin 'to. So, imagine nyo si Doc Ed, official tayo mag-transfer sa kahit saang bangko.
Mapa Metrobank, BDO, BPI, kahit saan to, ha? So, syempre ako, wala nam ang ginagamit ko lang kasi sa Bibo is para lang makapag-withdraw, makapag-transfer sa bangko. Yun lang. Hindi na ako gumagamit ng mga ano to, mga Grab, GCash, din ako nagaganyan. So, yun lang yung purpose niyan. Ang maganda kasi dito, yun nga, kahit na Singapore ka, kumita ka, pakita mo sa kapwa mo FW, ito, kinita ko 3,000, no? At least may 3,000 ka. Clear po ba yun? Okay? So next, Alive Foundation. Yan, si Doc Ed, si Dr. Connie. Meron po tayong Alive Foundation. So ito yung ikaka-proud mo lalo. Ano ibig sabihin nito? Yung negosyo natin hindi siya focus sa pera. Yung alam ko 5% eh, 'di ba nag-member na kayo? 5% ng membership mo nilagay na dito sa Alive Foundation. So saan yan ginagamit? Pag may mga nasasalanta ng bagyo, may mga libreng circumcision, cleft palate, yung may mga operada dito. So yun yung napupunta sa Alive Foundations. So dapat pag nakikita mo yung company natin, hindi siya focus sa pera, tumutulong siya sa tao, ano nagiging pakiramdam? 'Di ba parang ang sarap? So, dapat ano 'yun, representative ka ng company kung nasaan bansa ka. Dala-dala mo yung AIM Global pag humahataw ka. So, yung mga sinasabi ko sa inyo, pampataas yan ng belief system. Clear po ba? O ito. So, hindi lang tayo pang Asia, pang Africa. Yung makikita nyo mga mukha dito, mga foreigner yan. Baka dyan mo na mahanap yung love life mo. Tama, mahilig ba kayo sa negro? Oo. Tanzania, Rwanda, Zambia. So, kung meron tayong mga top performers sa Pilipinas, hindi lang yun sa dito, meron din tayo sa Africa. Tama? So, baka iniisip nyo kasi ang mayaman lang dito, Pilipino, hindi pati Africa, pati negro. O, kasama yan lahat. O, kahit i-search mo mga Facebook niyan, ayun o, search mo na, Abasi, Bondala, Grebas, Hilda, Jeremiah. Mga African kasi more on Christians yan eh. So, clear po ba 'yon? O, ito pa. Kenya and DRC. So, baka kasi iniisip niyo na ano na dito lang siya ginagawa. Hindi international po yung negosyo natin. Kaya nga, pwede ka naman mag-invite ng mga ganyan eh. Wala namang problem sa ganyan. So, kausapin pa rin natin. Okay? Ito, update sa Philippines. O, head office, Tagum, may Bisaya ba dito? Taga Mindanao, Tagum, meron na tayo doon. Umaandar na. Antipolo, kakabukas lang. Laguna, umaandar na din, head office. Dito yan, dito ako nakabase, head office. So meaning to say, kahit nasa ang bansa ka, pag meron kang tao sa Tagum, Antipolo, Laguna, pwedeng gumalaw kahit nasa abroad ka. Kausapin lang natin. Clear po ba? Okay? So next is, meron tayong Bohol, meron tayong Cebu, Cagayan de Oro, Davao. So yun yung sinasabi ko na yun yung gusto kong iparealize sa mga members natin, hindi lang naman sa inyo, na yung company natin very moving. Gumagalaw. Tama? So, alam nyo, yung AIM Global ngayon, para tayong nasa pioneer. Hindi porket 19 years na yung company, parang huli na tayo. Hindi. Nagsisimula pa lang ulit yung AIM Global. Gagets nyo ako? Ibig sabihin, kung dati maraming kumita, ngayon mas maraming kikita. Kasi bakit? Yung mga kumita way back 10 years ago, nag-resign na sila. Okay na kasi buhay nila eh. Nagigets nyo? Ngayon, ibang ibang generation naman. Tayo naman ang kukubra. So ito yung time na dapat kahit 4 months pa lang, kahit nararamdaman mong papasko na, ang focus pa rin dapat natin, magkaroon ka ng left and right. Whether kahit nasa ang part ng Pilipinas or kahit nasa ang part ng bansa yan, yun yung pinaka main focus natin. Clear? So, ito, daanan ko lang din. August 1 to 31, tapos na to. Pero ngayong September, meron pa rin tayong promo. Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga bonus. For example, nagkaroon ka ng tatlong Essential Pro. For example, nagpasok ka ng tatlong 16,000. May bonus kang 3,000. Okay? Yung enterprise, nagpasok ka ng tatlo, ibig sabihin naka-invite ka ng tatlo. Basta kahit saan ang ma-invite mo dyan sa mga packages na yan, yan yung bonus. 3,000, 6,000, 10,000, 30,000, 80,000, 120,000. So basically, nag start tayo sa from 3,000 hanggang
Max Victus, yan yung 10,000 pesos. So, kahit ano dyan, basta tamaan mo makatatlo lang tayo, may bonus ka. Clear po ba yon? Okay? So, eto na yon. Belief gives you the power to achieve the extraordinary. Kumbaga, gano'n naman eh. Sa negosyong ginagawa natin, di ba? Yung mga naniniwala, yun lang din talaga yung nagtatrive. Yun yun. Hindi na natin makokontrol yung iba dahil syempre kanya-kanya pa rin naman tayo ng paniniwala. Ako kasi 100% naniniwala ako sa network. Tama ba? Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga uma-attend. Well, naka-record naman to. Pwede nating ipasa sa mga members. Yun pa yung advantage. Kahit busy yung member mo, basta pinanood niya to, nadamay pa rin siya. Yun nga lang replay siya. Tayo live. Nagigets niyo po ba? So, ako, kaya ako to ginagawa kasi itong 4 months na to, very crucial to sa akin. Kasi syempre, lahat ng sumali sa akin, gusto ko kumita. So, pag hindi rin ako magpapakita sa inyo, hindi tayo magkikita-kita. Ganun siya kasimple eh. Kaya, di ba? Kaya gusto ko nakikita kayo para magkita-kita tayo. Kasi pag ako hindi na ako nagpakita, wala kikita. So sana, nagigets nyo yun kung bakit kinakalampag kayo. Pero again, hindi naman to mandatory. Kasi nga, sabi ko kanina kay Shella, yung gusto lang yung umattend, yun lang yung pwede, okay lang yun. Pero itong replay na to, ang problem kasi sa replay, naniniwala ba kayo panonoorin to ng iba pag na-replay to? Hindi eh. Pero syempre, kanya-kanya nga ng paniniwala yan. So, basta ako, ginagawa ko yung part ko, asahan nyo na lahat ng ipapakausap nyo, saserbisyuhan natin. So, hindi ko to kayang gawin, yung sinasabi kong 1M program, hindi ko to magagawa kung hindi rin po kayo kasama. Clear po ba yon? So, yun lang guys sa akin. Thank you so much. And refer-refer lang po tayo para at least malay mo yung paisa-isa na yan, dadami na yan. Tandaan nyo sa network hindi mo kailangan mag-recruit ng sobrang dami para dumami yung income mo. Kasi sa network marketing, kahit isa yung kakilala mo, pero yung isa may kakilalang 5, yung isa may kakilalang 10, yung 10 may kakilalang tagdadalawa, anong mangyayari? Lalaki at lalaki yung network. Clear po ba? So, ganun ko po siya naiintindihan. Pinapadali ko lang at hindi ko ginagawang komplikado. Kaya po nating gawin yung network marketing. Okay? So, open your camera. Sabi ko sa inyo, mabilis lang tayo. Picture po tayo.